Hilaga ng Nueva Ecija, matatagpuan ang natatanging bayan ng Quiapo. Binubuo ito ng 51 barangay. Ito ang unang antas ng munisipalidad sa lalawigan ng Nueva Ecija. Iniyayaan ito ng mga nagtataasang bundok na talaga namang sisipagin ng mga turistang akyatin dahil sa sementado nitong daan. Ang bundok Bulaylay ang madalas na dinadayo ng mga turista lalo na tuwing mahal na araw. Ramdam na ramdam ang sariwa at malamig na hangin habang sinusubukan ang zipline adventure. At tanaw na tanaw dito ang kahanga-hangang tanawin mula sa itaas. Marami po ba ang dumadayo dito? Marami din, mga taga-ibang lugar. Ano po yung mga araw na yung maraming dumadayo dito? Mga weekend, tapos holiday, gano'n. Yun ang pinakamaraming dumadayo. Anong nararamdaman mo ngayong sasakay ka sa zipline? Siyempre, kinakabahan ako at excited kasi first time ko to eh. Masarap po ba mag-zipline? Oo naman kasi nakaka-excite. Gusto ko pa ulitin! Gayon din sa bundok bangkay na makikita sa barangay Colosua, na berdeng-berde dahil sa puno't halaman na nabubuhay dito. Ano-ano po ang mga napansin yung pagbabagong nangyari sa Quiapo? Ang napansin ko sa pagbabago ng Quiapeño, dating daan na lubak-lubak, simentado na. Nagkaroon ng malalaking mga tindahan, kapares na 7-Eleven, XQQ. Dating ilog lang ang nilalangoyan. Ngayon may mga resort na, dating mga kubo lang ang bahay, mga semento na, ang mga kanal na dati puro lupa lang, ngayon sementado na lahat ng gilid. Kung ang hanap mo naman ay ang lugar kung saan maaari kang mamahinga, ang mga burol sa Barangay San Juan ang pinakamagandang puntahan. Kalapit nito ang San Juan Dam o mas kilala din bilang Balocok Sweep. Hindi rin naman papahuli ang Baloy Dam sa Barangay Baloy at Simimbaan Sweep na matatagpuan sa Barangay Simimbaan. Isa rin sa mga atraksyon ng Quiapo ang Lipsong Lake na makikita sa Barangay Paitan Norte. Tunay nga ang mga anyong tubig na ito ang siyang katulong ng mga magsasaka sa pagpapatubig. Madami ring mga resorts tulad ng Gardenville Resort kung saan may enjoy mo ang sinag ng araw at ang Rosavilla Resort naman sa District 7. Sikat ito sa pagdaraos ng mga okasyon at maaari ring paglipasan ng gabi sa halagang sulit at abot kaya. Ilang lakad lamang mula sa Gardenville Resort, matatagpuan ang Torres Pansiteria na dinadayo pa rin mula noong 1945 hanggang ngayon dahil sa malinamnam na lasa ng pansit. Patok pa rin hanggang ngayon sa mga Quiapeño ang espesyal na halo-halo na makikita lamang sa malinis at malawak na pamilihang bayan ng Quiapo. Kung nais mo naman ng aliw at libangan, makikita dito ang Freedom Park na itinayo pa ni dating Senator Benigno Aquino Jr. taong 1992. Ito ang kadalasang pinupuntahan ng mga mamamayan dahil sa napakarami nitong palaruan at mga upuan na maaaring tambayan ng mga estudyante. Nagmarka ang bayan ng Quiapo sa kasaysayan ng Pilipinas dahil dito nakatirig ang bahay na tinutuluyan ng ating bayaning magiting na si Apolinario Mabini, ang dakilang lumpo. Nang dakpin siya ng mga Amerikano noong ika-10 ng Disyembre taong 1899, taong 1907 naman na itayo ang pinakaunang malayang simbahan sa buong Pilipinas. Kilala ito sa pangalang San Roque Parish Church. At sa kasalukuyan, isa na itong pilgrimage church na dinadayo ng mga debotong Katoliko. Ang Aklatang Bayan ang siyang pinagsasaliksikan ng mga mag-aaral. Matatagpuan din dito ang mga sinaunang kagamitan ng ating mga ninuno. Palay at mais ang pangunahing pangkabuhayan ng bawat Quiapeño. Isa sa mga tradisyong isinasagawa at isinasapuso pa din ng mga mamamayan dito ay ang bayanihan. Hindi lang palay at mais ang tanim ng mga Quiapeños, pati rin ang kalabasa na kilala ang Barangay Baloy bilang kalabasa capital ng Quiapo.
Kapansin-pansin din ang mga sitaw sa Barangay Kalangwasan, pati rin ang malawak na taniman ng kasaba sa Barangay Simimbaan na siyang ginagawang napakasarap na lubi-lubi. Isa rin sa mga pangkabuhayan ng mga mamamayan ay ang paggawa ng mga iba't ibang produkto mula sa mais at water lily. Gumawa muna ng tangkay. Pagkatapos, gawin ang petals at idikit sa nagawang tangkay. Sunod naman ang dahon para sa disenyo at idikit. Madami ring mga pista na idinaraos dito, tulad na lamang ng pista ng San Roque tuwing ika-16 ng Agosto. Tuwing buwan ng Mayo naman idinaraos ang Flores de Mayo o ang Santa Cruzan. Mayroon ding water lily at Cornas Festival na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Abril. At ang pinaka-importante sa lahat, ang araw ng Quiapo, kung saan ginugunita ng bawat Quiapeño tuwing ika-29 ng Oktubre. Sabihan man ito na parang patay na bayan, kung talagang tutuklasin natin, talaga namang kapansin-pansin ang napakagandang kultura at kasaysayang taglay ng Quiapo.